Ngayon lang nangyari sa NBA ito mga idol na ginamit ang sapatos na pangsupalpal sa bola. Pero bakit tinawagan ng technical foul at goaltending si Alex Caruso dito? San Antonio Spurs versus Sacramento Kings naman. Late na nang malaman ng crowd na may panibagong record na naman si Westbrook. Wemby, nice fake, drive and two-handed slam to start the first quarter. Napakatalino naman ng ginawa ni Russell Westbrook. Nakatalo na siya. Contested ni De'Aaron Fox. Muntik ng ma-turn over na uwi pa sa easy layup. Nakalaban ni Wemby sa ilalim mga idol ang kababayan niyang si Maxime Reynaud. Magtropa din ng dalawang to kaya familiar si Maxime sa laro ni Wembanyama. Magkasing edad lang din sila, 22 years old. Well, natambakan kaagad ng San Antonio Spurs mga idol ang Sacramento Kings. Coming off the bench mga idol, Dylan Harper nag too small gesture. Solid ng second unit ng San Antonio mga idol, umabot pa ng 17 points ang lamang ng visiting team. Great first quarter performance by Dylan Harper, 7 points in 6 minutes, perfect sa field, 3 out of 3. Parang nagmukhang G-League team itong Sacramento mga idol kahit pa naglalaro itong si DeMar DeRozan na walang naitalang puntos naman sa opening frame. 39-22 end of first quarter. Second frame, lumobo palalo ang lamang mga idol ng San Antonio Spurs, hindi makasagot ang Sacramento Kings. Walang kadepe-depensa mga idol, nagbabalik nga pala ang na-injured na referee na si Bill Kennedy. Second week ng January 2026 mga idol nang ma-injured ang referee na to, 2 buwan nang nakakalipas, eto na siya nagbabalik at naka-recover na. Pagkakataon na to for Victor Wembanyama na makapagtala din ng 60 points dahil sa kawalang depensa ng Sacramento Kings. 3 straight field goals without resistance ng Sacramento, pero hindi one-man show ang San Antonio Spurs mga idol, total team effort. 12-0 run for the San Antonio Spurs mga idol. Natigil lang ang run na yan nang ipinasok si Russell Westbrook, fadeaway mid-range shot. Sa kabila ng pagkakatambak ng Sacramento Kings sa first half, nakapagtala ng panibagong kasaysayan si Russell Westbrook. At eto yung historic moment ni Brody. Hindi hype ang crowd dahil hindi naman nila alam na nalagpasan ni Russell Westbrook si Steve Nash for 5th most assist in NBA history. Mukhang dito naman nanatili si Russell Westbrook dahil ang pang-apat sa listahan mga idol ay si LeBron James at masyado nang malaki ang agwat ni LeBron kay Russ. Actually, dalawa yung nilagpasan ni Russell Westbrook, si Mark Jackson yung isa, 10,336 assist, habang kay LeBron 11,909 at si LBJ lang ang hindi guard sa listahang yan. Hindi sinugal ni Coach Mitch Johnson si Victor Wembanyama, imbes kasi na paglaruin ng mas mahabang minuto at mag-chase ng record, pinaglaro lamang ng 10 minuto si Wemby sa first half at nakapagtala ng 8 points without a block or steal. Mas importante para sa San Antonio Spurs na manatiling healthy ang alien, 78-47 halftime. Malaki ang lamang ng San Antonio. Third quarter, De'Aaron Fox to Victor Wembanyama. Great execution, easy play, no resistance again for the Sacramento. 30 na ang lamang ng San Antonio mga idol. Stephon Castle to Harrison Barnes. Again, no defense. 61% lang naman ng shooting ng San Antonio Spurs. Napakataas mga idol. And Russell Westbrook mga idol, what a pass to Maxime Reynaud sa ilalim. Yun nga lang, hindi na i-finish. Sayang yun. Stephon Castle, kahit mintis, yung slam dunk na to mga idol, napawaw pa rin ang crowd. Last 4 minutes ng third quarter, almost 40 points pa ang lamang ng San Antonio Spurs, pero last 3 minutes mga idol nag-run ang home team at biglang napa-timeout si Coach Mitch Johnson dahil nagtuloy-tuloy pa ang run ng Sacramento. Tigil ang run ng Sacramento Kings nang ipinasok ulit ang second unit led by Dylan Harper. 13 points and counting, 3 3-pointers in 3 quarters. Nag-iisang mintis pa lamang ang Filipino-American guard. 112-81, 31 points San Antonio Spurs lead.
Fourth quarter, kinokontrol na lamang ng San Antonio Spurs ang laban. Ipinasok na ang ilan sa third unit mga idol dahil sa malaking lamang ng visiting team. Kelly Olynyk at Bismack Biyombo. 18 points, 8 rebounds si Victor Wembanyama mga idol. 3 points lang naman si Stephon Castle pero may 12 assists. 10 assists naman si Russell Westbrook. 6-minute mark ng fourth quarter nagsiuwian na ang crowd. Not a surprising win for San Antonio Spurs mga idol. Lopsided ang nangyari sa Sacramento. Natuldukan ang 2-game winning streak ng Sacramento Kings at 3rd game winning streak naman ng San Antonio Spurs. 51 wins and 18 losses ang kasalukuyang kartada ng San Antonio Spurs sumunod sa OKC. Eto naman mga idol, pinaka nakakaibang supalpal na nangyari sa NBA. Gumamit kasi ng sapatos si Alex Caruso mga idol para supalpalin si Tristan da Silva kontra sa Orlando Magic. Pero napaka-weird ng nangyari mga idol dahil counted ang basket na yon na kahit supalpal ng sapatos at na-technical foul din si Alex Caruso. Merong rule ang NBA dito mga idol na hindi naman alam ng karamihan. Marami tuloy ang na-confused sa nangyari. Alamin natin kung ano yung rule na yan. Pero bago yan mga idol, another masterclass performance for SGA. Nagtala lang naman ng MVP ng 40 points, 5 rebounds, 2 assists, 4 steals in 35 minutes. At most of his points mga idol na itala niya noong third quarter kung saan nagtala ng 19 points, shooting 80% sa field si Shai Gilgeous-Alexander. At nag-iisang free throw lamang. Sa third quarter din, nakalamang ang OKC Thunder sa Orlando Magic. Dahil of course sa MVP, nakuha ng OKC Thunder ang panalo sa game na to. 113-108 ang final score. At currently, 9-game winning streak ang OKC Thunder. Hawak nila ang best record sa NBA with 54 wins and 15 losses. Dahil nagkasunod-sunod naman lately ang pagkatalo ng Detroit Pistons. Sila din ang kauna-unahang kupunan sa NBA na nag-clinch sa playoffs dahil sa panalong to nila sa Orlando. So eto na mga idol, first time yata na nangyari to sa NBA na gumamit ng isang player ng sapatos para supalpalin na ang kalaban. On this case, nagdebate ang mga referee mga idol kung ano yung magiging ruling nila, pero ayon sa NBA rules, hindi pwedeng gamitin ang kahit anumang bagay sa pagsupalpal maliban na lang kung parte ng katawan mo yung ginamit na pangsupalpal gaya ng kamay or siko sabihin natin. Sinadya kasing supalpalin ni Alex Caruso gamit ang sapatos si Tristan da Silva kaya nadagdagan pa ng technical foul yung itinawag na goaltending sa kanya. 3-point play opportunity yon at ngayon lamang nalaman ni Alex Caruso na meron palang ruling na ganun sa NBA. Goaltending plus tech. Nangyari na ang ganitong senaryo dati mga idol kung saan si Brandon Ingram nasupalpal ng sapatos pero hindi counted as block yon dahil nga sapatos ang nakadeflect ng bola. Wala ring goaltending or technical na nangyari mga idol dahil hindi naman sadya na ginawa yon ng opponent.